Hello! So, katatapos ko lang maligo. Mag-get ready with me ako. Get ready with me. Hindi, may pupuntahan kasi ako. Kaya lang yung kamiting ko, yung imimit kong pinsan ni Elias. Nagpapaantay pa ng 2 hours kasi meron pa daw siyang kailangan tapusin. So, sabi ko okay lang. And gamitin ko na lang yung oras na yun para mag-makeup. Pero syempre, di ba nag-makeup ng 2 hours? So, ang una kong ginagawa sa aking makeup routine is, of course, is naglalagay ako ng moisturizer. So, yung moisturizer na gamit ko is yung L'Oreal Paris Hyaluron Expert with Day SPF of 20. So, ang kasunod is maglalagay ako ng sunscreen, yung super good na sunscreen. Meron siyang SPF 30, so sabi high protection daw to. So, maganda siya kasi water resistant siya. Tapos, clear lang siya, so parang hindi siya mabigat sa mukha. So, ganyan lang kadami yung lalagay ko. Pati lang, parang mas maganda kasi ang dapat ng makeup kapag pinrep mo yung skin. So, sunscreen, lalo na dito sa Dubai, importante na nagsa-sunscreen ka kasi grabe. Tapos na yung winter. So, nag-umpisa na ulit yung summer and umpisa pa lang mainit na. Talagang masusunog yung mukha mo kapag hindi mo pinrotectionan. Medyo fancy na nga ito eh. Dati ang gamit ko lang na sunscreen yung Nivea na kulay blue. Ano daw yun eh? Face and body sunscreen. So, yun yung ginagamit ko sa mukha ko. So, effective kasi yun sa akin dati kasi hindi siya nag-iiwan ng white cast or ng puti-puti. So, ayun. Tapos, antayin ko lang din ulit itong mag-set sa skin ko sa mga 1 and 2 minutes. Next step naman is maglalagay tayo ng primer. So, yung gamit kong primer is yung Milk Hydro Grip Primer. Sobrang effective nito, guys. Parang talagang kapit na kapit yung makeup sa mukha mo. From my own experience, yeah. Kahit na oily yung mukha mo, kaya nitong ipag-grip yung makeup. Galing. So, medyo madami ako maglagay ng primer sa mukha kasi gusto ko long-lasting na yung makeup maghapon na. Ayoko na kasing nagre-retouch na kapag nasa trabaho. So, yun lang. Sabi na po, nag-blend ko daw dapat circular motion sa kapataas. Ako daw nahirapan. Sinusundan ko lang kasi yung cookies ng mukha ko. Kasi yung mukha ko ay isa ng malaking bilog na parang bola. Andito na tayo sa foundation. So, yung gamit kong foundation is yung Infallible ng L'Oreal na 32-hour na pressure. Ano ba yan? Hindi ko alam yung ginagamit ko. Yung shade ko dito is 144 Golden Beige. So, sabi nila sa review, maganda daw to for light and medium skin tone. So, pwede to sa mga kayamante. So, maglalagay lang ako ng isang tone. Kasi gusto ko lang ng fresh. So, ganito siya. So, yung itong Infallible foundation na ito na 30-hour fresh wear. Haba ng English ng pangalan nito. Ano siya? Watery. Tingnan mo, nagrarun siya. So, ang gagawin ko lang is, wina-warm up ko siya sa back of my hand. Kasi sabi maganda daw ito kapag wina-warm up mo muna. Tapos, kapag nilagay mo siya sa mukha mo, mas advisable kung yung fingers mo din yung gagamitin. Pero, syempre, dapat malinis yung kamay mo, diba? Ito na siya, diba? Lagay ko siya sa mukha ko gamit yung aking daliri. Yan. So, hindi ko nilalagay yung eye area. Kasi pag nilagay mo yan, magkikiki. Ayaw mo naman maging mukhang cake, diba? Gusto mo magmukha kang tao. Tapos yung next step, maglalagay na ako ng concealer. Pero bago yan, maglalagay na ako ng primer. Tinan ako mag-makeup. Lagi ako naglalagay ng, hindi primer, sorry. Setting spray, hindi yung pinalak para talagang, kapit na kapit. So, nasa concealer part na tayo. So, ang gamit ko is yung Tarte Shape Tape Radiant Concealer in the shade 22N or Light Nude Color. Yan, place mo na yung concealer mo dyan. Tapos, ginagamit ka na din yan na eyeshadow primer. Tapos, hindi mo yan i-blend agad. Hahayaan mo yan siya ng mga 1 or 2 minutes. 1 or 2 minutes yung favorite kong word sa video na ito. Para lang mag-set. So, i-blend ko muna yung concealer dun sa taas. Blend ko na yung concealer ko. I-set ko lang siya ng konti. Using a powder. Ayan. So, yung gagamitin ko syempre, ang mumurahin pero magandang eyeshadow palette from She Glam. Ayan. So, ano to? Ang pangalan niya, pag gusto nyo bilhin, advertisement, Charm School. Ayan. Maganda to for everyday look. So, meron siyang 4. Tapos, kung tama ako, nabili ko lang to ng 15 dirham. So, ang unang kuning shade is ito. Lagay mo siya dun sa high point ng mata mo. Kasi talaga ako kung yung mga nabibili kong mura effective. Kasi hindi naman kasi kailangan mahalang pagpapaganda. Kailangan lang marunong kang magbasa ng magandang review, maghanap ng murang product, ganun. Tapos, trial and error yan yung pagbili ng makeup. Hindi kailangan laging mamahalin yung makeup product mo. Pero syempre, kung meron ka namang means, bumili ng mahal na makeup, go ahead, why not, diba? Kung doon ka masaya. Pero kung kunwari, budget friendly lang yung gusto mo, maraming option sa market. Kung tignan mo, mabalik tayo sa eyeshadow na to, for 15 dirham. Ganito siya kapigment, sobrang dali niya ng i-blend. After nyan, kukunin ko naman yung isa pang brush, yung parang medyo flat ng brush. Yan. Tapos kukunin ko yung mas matingkad, which is this. So, wala ko ng konting product, makeup, tapos lalagay ko siya sa mas medyo mababa. Paglagay ko sa kanina. So, ito, gagawin ko dyan. Napin ko yung eyeball ko.
doon ko isusunod yung brush. Para lang mag-create siya ng depth. Mag-create ng depth kung anong sinasabi. Hindi talaga ako expert, guys. Ito lang yung mga nag-work sa akin. Try nyo din kung anong mag-work sa inyo makeup saka mga makeup technique. Di pag nag-work sa inyo, very good. Di pag hindi, alam kayo ng sarili nyo Diba? So, yun lang. Same step sa kabila. Bata ako, natutuwa ako sa mga nagme-makeup. Kasi putok na putok yung mga eyeshadow. Tapos yung iba sa kanila, hindi pa blended. Siyempre, yung ko lang yung natutunan, diba? Hindi pa siya blended. So, parang harsh talaga siya. Pero talagang yung mata nila, buhay na buhay. Doon ako natutuwa. So, ang technique lang pala doon, guys, para mas lalong gumanda is, i-blend mo lang siya ng i-blend. Tapos, yung kulay na ginamit mo sa, ito lang, may fallout. Yun lang yung ano dito sa shade na eyeshadow palette na to. Marami siyang fallout. Pero, okay lang yun. Ihipan mo na lang. Pretender ka, nagreklamo ka. So, kunin mo lang din yung dalawang kulay na ginamit mo pagsamahin mo. Tapos, lagay mo lang din siya sa ilalim ng mata mo. Color coordinator turn. Depende po syempre. Kuha pa tayo nung parang pink na may glitters. Tapos lagyan natin siya dun sa ginang part ng makeup mo. Pag di pa nasilaw yung crush mo dito, ewan ko na lang, para kang may bulb light sa eye area mo. Bulb light? Shining kate. Tapos, pag nalagay mo na yung tatlong kulay, ganyan mo ulit yung unang brush na ginamit. Tapos, inisin mo lang siya ng tissue. Tapos, pwede mo na siyang gamitin for blending para lang magsama-sama yung tatlong kulay na nilagay mo sa iyong mata. Hindi pa yan tapos, guys. Ayusin pa natin yan mamaya. Mas gaganda kaya pag nilagyan natin ng eyeliner at ng mascara. Kita ako, ginaganon yung mata ko. Hello? Hello? Ako auntie mo. Gusto mo ba itong maging ante? Pag ako yung pamangkin, nagtakbo na ako. That's the eye look. Tapos, pagkatapos ko mag-eyeshadow, babalik na ako. Pabila ko na yung concealer. So, medyo natuyo-tuyo na yan. Kailangan siyang i-hydrate. So, kailangan siyang sprayan ulit ng setting spray. Tapos, lagyan mo na lang din yung beauty blender mo. Para pag pinag-blend na siya. Masak. Kailangan yung concealer pataas kapag medyo hindi ka na bagets. Kailangan lifted na lagi yung itsura ng mga makeup na ginagawa mo. Nose bridge may concealer ko na tamos kahit hindi naman, chor. Ang best friend natin, kung katulad mo ang shade ng aking mukha na paglaw pa-oblong, bronzer. So, drawing mo lang siya ng ganyan. Dapat pataas, girl, pataas. Ganyan, para ka nag-drawing ng B. Yan din sa kabila. Pandi. Tingnan mo na lang din yung long. Ay, pak. Yung kamukha mo na yung nose line ni Vice. Ganda. Galing lagi ng nose line ni Vice. Ganda. Tapos, dat mo din yung same. Mas mababa. Tapos, i-blend natin siya. Para hindi ka magmukhang multo paglabas mo ng bahay. Ang kasunod naman is maglalagay ka ng liquid cheek blush. Gamit ko is yung Rare Beauty na Hope. Sobrang pigmented nito, guys. Konting ano lang. Yan. So, lagay mo siya malapit sa iyong mata. Bilang Pilipino, pag ganito, na hindi ko alam kung anong purpose, pero hinagay ko lang. Yan. So, nalman mo siya ng kamay mo pataas. Yan. Para magkaroon ka ng kulay sa iyong mukha. Para mapansin ni crush kapag numiti ka. Diyos. Yan. So, tapos mo nang iset ng powder, diba? So, pwede ka na maglagay ng iba pang products. Yung kasunod na ilalagay ko is powder blush.
blush na gagamitin ko ay ang Melma ng MAC. Ay, nagkakakulay na ang aking mukha. Tapos, same din sa that's for the cheek blush. Sobrang natural lang yung cheek blush. And syempre, para kompleto ng ating eye look, maglalagay ako ng wing eyeliner. Yun talaga yung signature look. Hindi, gusto ko laging may wing eyeliner kasi feeling ko mas buhay na buhay yung aking mata kapag naka-eyeliner ko. At hindi na basta eyeliner, wing eyeliner. Mag-react na naman yung nanay ko kasi ang aking nanay laging sinasabi, bakit daw ako nagkaganitong eyeliner? Yung naman, imulagat na daw yung mata ko. Next step is yung mascara. So, ang gamit ko is yung black mascara ng Rare Beauty. Nakalimutan ko mag-curl, kakaloka. Excited kasi. Gusto ko itong mascara ito, guys. As in. Kahit talaga anong gawin ko, hindi ako maganda tignan pag naka-mascara. Yung malaki-laki yung ilong. Gusto pa yung bibig. Initchus yung sarili. Tapos, yung last step is yung lips. So, lilinisan ko lang siya. Gamitin ko ulit yung MAC na eyeliner ng mahogany yung shade. Ganda ng lip liner na to. Talagang pigmented siya. Sunod is maglalagay ako ng liquid lipstick. Ang gagamitin ko is yung Huda Beauty na liquid matte in the shade Lucky 04. Yung finish look. Tapos para nang mag-set lahat. Set. At eto na ang resulta. Ganda-gandahan. Ayan lang. Thank you.